everyone. Our Bible verse for today is all about John 13 verse 13 to 14. So bago ko i-share sa inyo yung verse na yon, na kailangan ko ano yung pinananampalataya natin, pinapamuhay natin. Kumbaga, kung ano yung sinasabi natin, we walk the talk. Okay? So, Lordship of Christ. So, ito yung title ng verse natin today. So, Lordship of Christ. Yung pagkapanginoon ni Jesucristo. Now, sabi dito sa John chapter 13, dito na natin makikita yung Panginoong Jesucristo bago siya mamatay, bago siya makrucify. Nung mga panahon na nagkakainan sila, so, dito pinakita ng Panginoong Jesucristo, pinaranas sa kanila yung tinatawag na Lord's Supper, yung Passover feast at that time, na sabay-sabay silang kakain, pero wala man lang nanguna, wala man lang nag-lead ng paghuhugas ng paa. So si Jesus Christ, siya yung naglagay ng towel sa kanyang baywang. At kumuha siya ng planggana at hinugasan niya yung mga disciples, yung mga paa ng disciples. So, dito makikita dito yung Jesus led by example. And dito sa verse 13 na to, ng John chapter 13, sabi dito, you call me teachers. Tawag niyo sa akin guro. And Lord, Panginoon, ang tawag niyo sa akin. And rightly so, for that is what I am. Now that I am Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Na napakabigat na itong verse na to. Yung sinabi ng Panginoon si Kristo sa kanyang mga disciple, tinatawag niyo akong guro at Panginoon. At tama kayo dahil yun ang totoo. Si Jesus yung guro at Panginoon nila. Pero pinakita ni Lord kung paano mag-serve ang isang lordship. Siya yung naghugas ng paa ng kanyang mga disciples. Pinakita niya yon para gawin nila yon sa isa't isa. Matinding rebuke, matinding uppercut yon ng Panginoong Jesucristo sa mga disciples niya. And eventually, natutunan talaga yun ng mga disciples, yung example ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung first teaching is Jesus lead by modeling. So, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay namumuno, nanguna, nagtuturo sa guro. You call me teachers and Lord, siya yung guro at Panginoon. Pero paano siya nagtuturo? Modeling. Paano siya nangunguna bilang Panginoon? Modeling. Ano ibig sabihin ng modeling? Siya mismo yung gumagawa. Walk the talk. Kung ano yung tinuturo niya, ginagawa niya. Bago niya sabihin sa mga disciples niya, carry your cross and follow me, yung Panginoon Jesucristo muna yung literally na pumunta dun sa cross at napako siya doon. So, modeling. Bago niya sabihin ni Jesus Christ na you follow me, you suffer, you count the cost of being disciple. Bago niya sabihin niya sa mga disciple niya, si Jesus mismo yung unang nag-suffer. Siya muna yung unang nagdusa. Siya muna yung napako dun sa cross bago niya tinawag yung mga disciples niya na okay, carry your cross daily. Kasi yung Panginoon Jesucristo, He carry His cross daily hanggang sa mapako siya dun sa cross. So, maging sa paghugas ng paa, nauna siya, He modeled servanthood. Jesus leads by modeling. So, we follow the Lord Jesus Christ. Tayo, we claim that we are Christian. We claim that we are His followers. And nandun yung salitang sa Christian, diba? Nandun yung salitang Christ. And how can you say that you are a Christian if you don't follow Jesus Christ? So, we are called to follow Jesus' example. So, ito yung paniwagan sa atin ng ating Panginoon na sa verse na to, you call me teachers and Lord, and rightly so, for that who I am. Now that I am your Lord and teacher,
then you kiniklaim mo kung ako yung Lord and teacher mo. Now, you have to do is to follow my example. Kung ako ay guro at Panginoon ninyo, hinugasan ng inyong mga paa, dapat ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa. We follow the example of Jesus Christ. Bakit ganito? Bakit may binodol si Jesus Christ? And we have to follow His model. We have to follow His example. Kasi ito yung goal natin bilang mga Christian. Yun yung plano ng Diyos para sa atin. And sabi sa Romans 8:29, for those who merong image ng His Son, model si Jesus Christ. Merong minodel si Jesus Christ na tayong lahat kino-conform. We are being conformed to the image of His Son, the Lord Jesus Christ. So, tayo dapat ay hinuhubog bilang maging katulad ng ating Panginoon si Kristo. So, dapat kaya si Apostol Pablo, sinasabi niya sa mga taga-Korinto, follow the example of Christ. Merong leading by example na tinatawag. Nilid muna ni Jesus Christ sa mga disciple niya by doing, by actually modeling. At yung mga disciples sumusunod sa Panginoong Hesus Kristo, again, through modeling. Now, ganun din po tayo. We imitate Jesus Christ at nawa yung mga ibang tao sa paligid natin is makita si Jesus Christ sa buhay natin. At simulan din nagayahin tayo because they see God's in us. Kasi si Jesus Christ yung ginagahin nila because they follow Jesus Christ. And I want to be a follower of Jesus Christ. So, imitate me as I imitate Christ. Bakit ganito? Kasi ang goal ng Christian is to be like Christ, like Lord Jesus Christ. And Jesus leads by modeling. And we are called to follow example. And the Lordship of Christ requires belief and obedience. Yung Lordship of Christ, yung sinasabi natin that you are my Lord. Sa chapter na to, teacher and Lord, when you say Lord, Lord kita eh. Panginoon kita. Hindi lamang yan belief. Hindi lang pananampalataya. Ang ibig sabihin kasi, obedience, pagsunod. So, yung Lordship of Christ, it's not as, hindi lang dapat sa utak lang na naniniwala ka lang na si Jesus ay Panginoon. Majority kasi ng population, especially dito sa Pilipinas, they believe that Jesus is the Lord. But the question is, ilan yung followers ni Jesus Christ? Iba kasi yung followers sa believers. Minsan confused tayo doon. And that's why we have to use the word followers. The Lordship of Christ, beliefs and obedience, magkasama dapat. Hindi nasa isip lang, kundi nasa gawa din. And sabi nga ni Jesus Christ sa Luke chapter 6, verse 46, why do you call me Lord, Lord? Bakit ka Lord, Lord sa isip mo? Believer ka lang. Hanggang sa cerebral ka lang, sa sinasabi mo lang. And do not do what I say. Mabigat yung verse na yan. Bakit tinatawag niyo ang Panginoon, Panginoon, kung hindi niyo naman niyo ginagawa ang sinasabi ko? So the Lordship of Christ requires belief and obedience. And we have to apply that in our life. So, paano natin apply? Ito yung yung pagiging model ng ating Panginoong Hesukristo is influence other by being a model, role model, imitate Christ conforming to His image, and internalize our identity as a followers of Christ. And hope this devotion you learned something. Thank you everyone and God bless po.